Pinalaya sa sariling pamamahay kasama ang anak sa gitna ng bagyo, habang ang asawa't biyenan ay nagpapakasaya sa loob kasama ang kabit. Wala kang kwenta, Lenny. Isa kang basura. Iyon ang huling sigaw ni Baste bago isara ang pinto. Ngunit hindi nila alam, ang basurang itinapon nila ang mismong nagpapakain sa kanila. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para bawiin ang lahat. Handa na ba silang makilala ang tunay na nagmamay-ari ng kanilang yaman? Hayaan mo na siya, Ma. Wala naman siyang mapupuntahan kundi ang kusina ng bahay na ito. Isa lang naman siyang libreng katulong na nagkataong nakapangalan sa marriage certificate ko. Hinding-hindi niya ako maiiwan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa nakabukas na awang ng mabigat na pintong yari sa mahogany. Sa labas ng silid, nakatayo si Lenny na parang isang estatwang inalisan ng hininga. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay yakap-yakap niya ang isang mamahaling suit jacket ng kanyang asawang si Baste. Kani-kanina lamang, maingat niya itong pinaplansa, binubuhusan ng buong pagmamahal ang bawat gusot. Maging ang nawawalang butones nito ay manumano niyang itinahi, dahilan upang matusok ng karayom ang kanyang hintuturo. Ngunit ang munting patak ng dugo sa kanyang daliri ay walang panama sa nagdurugong sugat na biglang bumiyak sa kanyang dibdib. Unti-unting nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga braso. Ang telang yakap niya ay biglang naging magaspang, kasing gaspang ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Yumuko siya at pinagmasdan ang sariling mga kamay. Puno ito ng kalyo mula sa walang katapusang paglalaba. Gamit ang kamay upang makatipid sa kuryente, may mga maliliit na paso mula sa pagmamadaling magluto ng paborito nitong almusal. Mga kamay na isinuko ang sariling pangarap para lamang may maipambili ng mamahaling relo ang lalaking nagturing sa kanya bilang isang basurang walang silbi. Lumusot ang isang malamig na luha mula sa kanyang mga mata, bumagsak at naglaho sa mamahaling carpet. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon kong pag-aalay ng buhay? Isang libreng katulong na walang pupuntahan, ngunit wala siyang oras upang magluksa. Kailangan niyang tapangan ang kanyang sarili dahil sa gabing iyon ay gaganapin ang ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal. Isang marangyang handaan na inorganisa ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Pinahid ni Lenny ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang kupas na bestida. Bumalik siya sa kusina upang kunin ang nag-iisang maihahandog niya sa gabing iyon, isang simpleng tsokolating cake na maingat niyang binake mula pa kaninang madaling araw. Habang naglalakad siya patungo sa grand hall ng kanilang mansyon, pinalibutan siya ng liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier at ng nakakapasong lamig ng aircon. Ang paligid ay amoy mamahaling pabango at inihaw na karne. Isang mundong tila hindi siya kabilang. Pilit siyang ngumiti, umaasang kahit paano ay maaalala ni Baste ang araw na nangako sila sa harap ng altar. Ngunit paghakbang niya sa pinakagitna ng bulwagan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa gitna ng mga nagtatawa ng bisita, nakatayo si Baste. Nakapulupot ang mga braso nito sa baywang ng isang babaeng balot sa mga kumikinang na brilyante. Si Clarice. Hindi lamang sila nag-uusap. Ang mga labi ng asawa niya ay mariing nakadiin sa mga labi ng babaeng iyon. Walang pakialam sa mga matang nakatingin. Nanikip ang lalamunan ni Lenny. Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng bubog. Nanghina ang kanyang mga tuhod, ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, isang marahas na kamay ang sumunggab sa kanyang balikat. Ano ang ginagawa mo rito? Lapastangan ka? Matinis na boses ni Doña Carmen ang umalingaw-ngaw. Bago pa makasagot si Lenny, malakas siyang itinulak ng matanda. Nawalan ng balanse si Lenny at napasalampak sa matigas at malamig na sahig na marmol. Ang tsokolating cake na buong magdamag niyang inihanda ay tumalsik, nawasak, at nagkalat ang matamis na icing sa mga makintab na sapatos ng mga bisita. Isang nakakabinging katahimikan
ang bumalot sa bulwagan na agad sinundan ng mga bulungan at mahihinang tawanan. Gamit ang kanyang panginginig at sugatang mga kamay, sinubukan ni Lenny na pulutin ang mga nasirang piraso ng cake. Ang bawat kalyo niya ay nakikita ng lahat ng matang mapanghusga. Nakayuko siya, nagtatago sa sariling kahihiyan. "Oh my God, Baste! Is this the crazy maid you were talking about?" Dinumihan niya ang sapatos ko. Maarte at nandidiring wika ni Clarice habang nakakapit sa braso ni Baste. Unti-unting inangat ni Lenny ang kanyang paningin. Tumingala siya sa lalaking pinag-alayan niya ng buong kabataan. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito, na itatayo siya nito mula sa pagkakadapa. Ngunit isang malamig at nandidiring tingin lamang ang isinukli ni Baste. Dumukot si Baste ng isang makapal na brown envelope mula sa bulsa ng kanyang suit at padabog itong itinapon sa mismong mukha ni Lenny. Ang mga papel ay nagkawatak-watak, bumagsak sa tabi ng nadurog na cake. "Sign the annulment papers, Lenny. Tapos na tayo. Sawang-sawa na akong magpanggap na asawa ang isang katulad mo na amoy sibuyas at walang alam kundi maging pabigat. You're ruining my image. Umalis na kayo sa bahay ko. Ngayon din." Bulyaw ni Baste. Ang boses nito ay puno ng pandidiri. "Baste, asawa mo ako. 10 taon. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Nagtiis ako." Pumiyok ang boses ni Lenny. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos na parang sirang gripo. "Wala akong asawang mukhang pulubi." Sigaw ni Baste. "Ma, ipalabas niyo na ang babaeng yan. Huwag niyo siyang payagang magdala ng kahit anong gamit, maliban sa anak niyang maingay." Hinila si Lenny ng mga matitipunong gwardiya. Kinaladkad palabas ng marangyang bulwagan na parang isang sako ng basura. Pinilit niyang magmakaawa, ngunit tinawanan lamang siya ni Doña Carmen habang inaayos ang diamanteng kwintas nito sa leeg. Dinala siya sa maliit nilang kwarto sa likod bahay kung saan natutulog ang kanyang 5 taong gulang na anak, na si Maya. Binuhat niya ang batang umiiyak dahil sa takot. Wala silang nakuhang kahit anong damit, bukod sa mga suot nila. Ilang sandali pa, itinulak sila palabas ng mansyon. Ang malalaki at mabibigat na pintong bakal ng asyenda ay sumara sa kanilang likuran na nag-iwan ng isang tunog na tuluyang naghiwalay sa kanila sa mundong kailanman ay hindi naging kanila. Sa labas, ang kalangitan ay nagngangalit. Bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng sunod-sunod na pagkislap ng kidlat. Niyakap ni Lenny ang kanyang anak upang protektahan ito mula sa napakalamig na hangin at humahampas na patak ng ulan. Wala siyang dalang payong, wala siyang pera, kahit isang kusing. Basang-basa ang kanyang manipis na damit. Habang sa loob ng bahay na yon ay mainit at masaya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa loob ng kwarto ni Lenny, iniwan niya ang isang lumang sobre na naglalaman ng tunay na titulo ng mansyong iyon at ng mga dokumento ng kumpanya. Mga dokumentong nakapangalan sa iisang tao lamang. Umalingaw-ngaw ang isa pang malakas na kulog sa madilim na kalangitan. Niyakap ng mahigpit ni Lenny si Maya na nanginginig sa lamig. "Saan kami pupunta?" Ang tanong na yon ay patuloy na bumabagabag sa isip niya habang ang ulan ay patuloy na bumubura sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Lenny ay tila mga latigong humahapdi sa kanyang buong pagkatao. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang ingay ng bumubuhos na tubig ay sumasabay sa bawat hikbi na pilit niyang ikinukubli sa loob ng kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ang kanyang anak na si Maya na nanginginig na sa tindi ng ginaw habang ang kanilang mga yapak ay lumulubog sa malamig na putik ng kalsada. Nasilayan nila ang isang saradong tindahan na may maliit na silong. Doon, dahan-dahang inihiga ni Lenny ang kanyang anak sa ibabaw ng ilang basang karton. Amoy, lumang kahoy at basang semento ang paligid. Isang malayong-malayong daigdig mula sa bango ng mga mamahaling kandila
Sa loob ng mansyong kani-kanina lang ay itinuring niyang tahanan. Nang haplusin niya ang noo ni Maya, tila napaso ang kanyang palad. Nag-aapoy sa lagnat ang bata. Ang bawat mahinang rintal ng paghinga ng kanyang anak ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Lenny. "Mama, malamig po. Gusto ko na pong umuwi," bulong ni Maya. Ang tinig ay halos hindi na marinig. Sa gitna ng hagupit ng hangin, sa mga sandaling iyon, ang damdamin ni Lenny ay tuluyang gumuho. Naalala niya ang lahat. Naalala niya kung paano niya isinugal ang bawat sentimo ng kanyang mana mula sa pamilya Macareg upang sagipin ang nalulubog na kumpanya ni Baste. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa paggawa ng mga financial reports habang ang asawa niya ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang asawang tinatawag niyang walang alam ay ang mismong utak sa likod ng kanyang tagumpay. Bakit ako nagtiis? Para sa pagmamahal? O dahil naniwala ako na darating ang araw na makikita niya rin ang halaga ko? Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na kalsada. Sa pagkakataong yon, nakita ni Lenny ang kanyang refleksyon sa salamin ng saradong tindahan. Nakita niya ang isang babaeng tadtad ng putik ang damit. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay namumula sa pagod at pait. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, may isang bagong apoy na nagsisimulang magningas. Hindi na siya ang Lenny na martir. Hindi na siya ang Lenny na hahayaang tapak-tapakan ng kanyang dangal. Kung kaya niyang itayo ang isang imperyo mula sa wala para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob, kaya niya ring gibain ito sa isang kurap lamang. Nang sumapit ang madaling araw, ang ulan ay naging tila mga banayad na patak na lamang. Bit-bit ang kanyang anak, naglakad si Lenny patungo sa isang lumang bansa na may pampublikong telepono sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay, bagamat nanginginig sa lamig, ay mayroon ng hindi matitinag na determinasyon. Dinukot niya ang huling barya sa kanyang bulsa, isang barya na dapat ay pambili ng tinapay para kay Maya, ngunit alam niyang ito ang magiging susi sa kanilang kaligtasan. Mabilis niyang idinial ang isang numerong matagal na niyang ibinaon sa limot. Matapos ang ilang ring, isang baritono at formal na tinig ang sumagot sa kabilang linya. "Hello? Who is this?" Huminga ng malalim si Lenny. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila yelo sa lamig, ngunit tila apoy sa tindi ng kapangyarihan. "Attorney Mendoza, this is Elena Macaraeg. Are you still my family's legal counsel?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado na may kasamang matinding gulat. "Madam Elena, is that really you? 10 years. We have been waiting for your call. What are your orders, madam?" Tumingin si Lenny sa kanyang anak na mahimbing na ang tulog sa kanyang bisig, sa kabila ng ingay ng lungsod na nagsisimula ng gumising. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gisingin mo ang lahat ng bank managers ng Elara Trust. I-freeze mo ang bawat asset, bawat credit line, at bawat account na nakakabit sa pangalan ni Bastian Navarro. Ngayon din, huwag kang magtitira kahit isang kusing para pambili nila ng kape." "Masusunod po, Madam Chairman. May iba pa po ba?" "Ihanda mo ang sasakyan. Sunduin mo kami ni Maya sa dulo ng kalsada sa tapat ng lumang palengke. At Attorney Mendoza, po? Siguraduhin mong sa pagdating ko, handa na ang lahat para bawiin ang mansyon. It's time to take back what's mine." Ibinaba ni Lenny ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak ng handset ay tila isang hudyat ng digmaang siya na ang may kontrol. Wala na ang ulan. Ang araw ay unti-unti nang sumisilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng bagong liwanag sa kanyang muka na ngayon ay wala ng kahit isang patak ng luha. Habang ang isang ina at anak ay nakikipagbuno sa lamig at gutom, sa loob ng mansyon, ang umaga ay sumalubong na tila isang perpektong piyesta. Ang halimuyak ng bagong lutong bacon at sariwang kape
ay nangingibabaw sa buong dining hall. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga naglalakihang bintana, nagpapakinang sa mga kubyertos na pilak at mga kopa na yari sa kristal. Napakawalang lasa ng kape ngayon, hindi tulad ng timpla ni Lenny. Reklamo ni Doña Carmen habang marahas na ibinababa ang kanyang tasa. Hayaan mo na yon, Mama. Ang mahalaga, malinis na ang bahay sa mga basura. Sagot ni Baste na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Ngumiti rin si Clarice at marahang hinaplos ang likod ng kamay nito. Tama si Baste, tita. Para mawala ang malas, bilhan niyo na lang ako ng bagong diamond set mamaya. Malambing na sabi ni Clarice na ikinangiti naman ng matanda. Saan na kaya napulot ang mag-inang yon? Dugtong pa ni Doña Carmen na may kasamang pag-irap. Siguradong namamalimos na yon ngayon sa kalsada. Bagay lang sa kanya. Sino ba naman siya para isipin na may halaga siya sa pamilyang ito? Sa gitna ng kanilang pagtatawanan, pasimpleng tumayo si Clarice. Excuse me lang, I'll just go to the powder room. Ngunit sa halip na doon magtungo, pumasok siya sa isang sulok ng hardin kung saan walang makakarinig at may idinial na numero sa kanyang telepono. Hello, baby? Oo, ako to. Malapit na. Konting-konting tiis na lang. Makukuha na natin ang lahat. Habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan na hindi naman talaga kanila, sa kabilang dako ng syudad, isang babae ang bumababa mula sa isang itim at makintab na sasakyan. Wala na ang kupas na bestida, wala na ang tsinelas na may butas. Sa halip, suot niya ang isang kulay abo na business suit na tila isinukat para sa kanyang perpektong tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang pares ng mamahaling salamin. Ito si Elena Macaraig, ang tunay na reyna. Pagpasok niya sa nagtataasang gusali ng Elara Trust, lahat ng empleyado ay yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Sinalubong siya ni Attorney Mendoza sa penthouse office, isang silid na gawa sa salamin na tanaw ang buong Kalakhang, Maynila. Handa na ang lahat, Madam Chairman. Magalang na wika ng abogado habang inilalatag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng malaking lamesang yari sa salamin. Naupo si Elena sa kanyang upuan na parang isang trono. Sa harap niya ay isang malaking monitor na nagpapakita ng sunod-sunod na graphs at numero. Ang bawat linya ay kumakatawan sa daloy ng pera, papasok sa Navarro Corporation. Sa isang pagpindot lamang, lahat ng ito ay maaaring maglaho. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Elena ang isang mamahaling pluma at isa-isang pinirmahan ang mga dokumento. Bawat pirma ay tila isang paghihiganti. Bawat pirma ay tila isang pagbawi sa mga taon ng kanyang pagtitiis. Nang iangat niya ang kanyang paningin sa monitor, nakita niya ang mga berdeng linya na unti-unting nagiging pula. Ang milyon-milyong pisong bumubuhay sa Navarro Corporation ay hinihigop pabalik sa kaban ng Elara Trust. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa sarili. Hindi na tayo muling babalik sa putik. Samantala, sa isang pinakamarangyang jewelry store sa syudad, abala si Doña Carmen at Clarice sa pamimili. Ang kanilang mga tawa ay dumadagundong sa loob ng tahimik na tindahan na tila ipinangangalandakan sa lahat ang kanilang yaman. Ito ang gusto ko, tita. Bagay sa kutis ko, di ba? Turo ni Clarice sa isang kwintas na may 5 milyong pisong halaga. Sige, kunin mo na. Mayabang na sagot ni Doña Carmen. Buong kumpiyansa niyang inilabas ang kanyang itim na credit card at iniabot sa sales associate. I-charge mo diyan. Kinuha ng babae ang card at magalang na isinalpak sa machine. Ngunit sa halip na tunog ng aprobadong transaksyon, isang sunod-sunod na mahinang tunog ang narinig mula sa makina na sinundan ng isang pulang ilaw. Sinubukan ulit ng sales associate, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Maingat siyang lumingon kay Doña Carmen, ang muka ay puno ng pag-aalinlangan. I'm so sorry po, ma'am, pero decline po ang card ninyo. Napatigil sa pagtawa si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay biglang namula sa matinding hiya. Ang mga ibang mamimili sa loob ay nagsimula
nang magtinginan at magbulungan. Ang salitang declined ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang malakas na sampal. Ang kahihiyang idinulot ng tumalbog na credit card ay simula pa lamang ng isang bangungot na unti-unting lalamon sa buong pamilya Navarro. Pagkauwi ni Doña Carmen, ang kanyang galit ay dumadagundong sa bawat sulok ng mansyon. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa mas nakakabinging ingay, ang walang tigil na pagtunog ng telepono sa mesa ni Baste. Unang tawag mula sa bangko. Mr. Navarro, we regret to inform you that all your corporate and personal credit lines have been frozen indefinitely. Pangalawang tawag mula sa kanilang pangunahing supplier. Baste, pasensya na, pero hindi namin maide-deliver ang mga materyales hanggat hindi nyo nababayaran ang utang nyo. Tumalbog ang tseke ninyo. Pangatlong tawag, ika-4, ika-5. Ang bawat isa ay may dalang masamang balita. Mga proyekto na biglang itinigil, mga partner na bumabawi sa kanilang investment. Nanlalagkit ang pawis sa noo ni Baste. Ang kanyang mukha na dating puno ng kayabangan ay napalitan na ng purong pagkataranta. Anong nangyayari? Sigaw niya sa kawalan. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa accounting department ng kanyang kumpanya. Padabog niyang binuksan ng pinto. Bakit nagkakaganito? Bakit bumubulusok ang lahat? Ang kanyang finance director, isang matandang lalaki na may makapal na salamin, ay nanginginig na iniabot sa kanya ang isang folder. Sir, ang Elara Trust. Bigla po nilang binawi ang lahat ng kanilang investment. Sila po ang bumubuhay sa halos 70% po ng operasyon natin. Kung wala sila, wala po tayo. Elara Trust? Naguguluhang tanong ni Baste. Sino ang may-ari niyan? Kausapin ninyo. Sabihin niyong kailangan ko siyang makausap. Sa loob ng 1 oras, sinubukan nilang tawagan ang opisina ng Elara Trust. Ngunit ang tanging nakakausap nila ay ang malamig at profesional na boses ng sekretarya ni Attorney Mendoza. I'm sorry, sir. The chairman is not accepting any calls at the moment. Ang kaguluhan sa opisina ay umabot hanggang sa kanilang tahanan. Nawalan na ng perang pampamili si Doña Carmen. Ang mga katulong ay hindi na nabigyan ng sweldo. Maging si Clarice ay nagsimula ng magreklamo. Baste, ano ba? Hindi mo na ako mailabas para mag-shopping? Iyong ipinangako mong bag, kailan mo ibibigay? Manahimik ka muna, Clarice. Hindi mo ba nakikitang nagkakaproblema ako? Ganting sigaw ni Baste. Habang ang pamilya Navarro ay nagkakagulo na parang mga daga sa isang lumulubog na barko, sa isang tahimik at marangyang penthouse, isang naiibang eksena ang nagaganap. Nakaupo si Elena sa isang malambot na puting sofa, pinapanood ang kanyang anak na si Maya na masayang naglalaro ng mga bagong laruan sa makapal at malinis na carpet. Ang silid ay amoy gatas at banayad na baby powder. Walang sigawan. Walang pag-aalala, tanging kapayapaan lamang. Sa kanyang tablet, live niyang nakikita ang pagbagsak ng stock market value ng Navarro Corporation. Nakikita niya ang kaguluhan sa loob ng opisina ni Baste sa pamamagitan ng isang private feed. Ngunit wala siyang maramdamang saya. Wala ring galit. Tanging isang malamig na pakiramdam ng hustisya. Ang lahat ng ito ay pag-aari niya. At binabawi lamang niya kung ano ang sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Mendoza. Madam Chairman, tumawag po ulit si Mr. Navarro. Nagmamakaawa siyang makausap kayo. Ano po ang sasabihin ko? Tumingin si Elena sa kanyang anak na ngayon ay tumatawa. Isang tunog na matagal na niyang hindi narinig. Sabihin mo sa kanya, pumapayag na akong makipagkita. Mahinahong sagot ni Elena. Bukas ng umaga, 9:00, at isama niya ang kanyang ina. Nang marinig ito ni Baste, tila siya nabuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng disyerto. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay. Hindi niya alam kung sino ang makapangyarihang taong ito, ngunit sigurado siyang kaya niyang paikutin sa kanyang mga palad.
Hindi niya alam na bukas, haharapin niya ang multo ng kahapong kanyang tinapakan at sisingilin siya nito nang walang anumang awa. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila isang hudyat ng paghuhukom. Si Baste at Doña Carmen ay nagsuot ng kanilang pinakamamahaling damit. Pilit na itinatago ang pagkabalisa sa likod ng mga pekeng na ngiti at mamahaling pabango. Habang paakyat sila sa elevator na gawa sa salamin ng Elera Trust Building, ang kanilang mga puso ay kumakabog na parang tambol sa isang digmaan. Pagbukas ng pinto ng penthouse office, isang malawak at napakatahimik na silid ang sumalubong sa kanila. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis at ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng nakalululang tanawin ng buong syudad. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang malaking lamesang yari sa itim na marmol. At sa dulo nito, isang upuang gawa sa mamahaling katad, nakatalikod sa kanila. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Nauutal na bati ni Baste. Ang boses ay puno ng pilit na paggalang. Nagsimula siyang magsalita. Isang sanay na talumpati din ng pagmamakaawa. Ako po si Bastian Navarro. Nais ko lang pong humingi ng tawad kung ano man po ang nagawa kong pagkakamali. Bigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon. Ipagpapatuloy ko po ang paglago ng kumpanya. Habang nagsasalita si Baste, dahan-dahang umikot ang upuan. Ang unang nakita nila ay ang isang pares ng kumikinang na itim na stiletto. Pagkatapos ay ang perpektong lupi ng isang kulay abo na business suit. At sa huli, ang isang mukhang pamilyar. Ngunit ngayon ay mayroong lamig at kapangyarihan na hindi pa nila nakikita kailanman. Napatigil sa pagsasalita si Baste. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Doña Carmen ay napanganga, hindi makapaniwala. Sa harap nila, nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono, ay si Lenny. O mas tamang sabihing, si Elena Macaraeg. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Doña Carmen. Lenny, ikaw ba ang sekretarya dito? Kumuha ka nga ng tubig. Natutuyo ang lalamunan namin ng anak ko. Hindi sumagot si Elena. Tiningnan lamang niya ang dalawang gwardiya na nakatayo sa gilid ng pinto at bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Agad na lumapit ang mga gwardiya kay Doña Carmen at marahang ngunit mariing inalalayan itong maupo sa upuan sa harap ng lamesa. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Hindi niyo ba ako kilala? Nagwawalang sigaw ng matanda. Kilalang kilala kita, Doña Carmen. Nagsalita sa wakas si Elena. Ang kanyang boses, na dati mahina at puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay matatag at matalim na parang isang patalim. Ikaw ang biyenan ko na nagtapon sa akin sa kalsada na parang basura. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa gilid ng lamesa at marahas itong ibinagsak sa gitna. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Lenny, anong ibig sabihin nito? Isang laro lang ba to? Nanginginig na tanong ni Baste. Ngumiti si Elena. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Laro? Baste, ang buong buhay mo, ang buong karangyaan mo, iyon ang isang malaking laro. At ako ang nagbabayad para sa lahat ng iyon. Binuklat niya ang folder. Ang bawat pahina ay isang sampal sa kanilang mga mukha. Mga bank statement na nagpapatunay na ang milyon-milyong pisong ipinampuhunan sa Navarro Corporation ay galing sa Elara Trust. Ang titulo ng mansyon, ng mga mamahaling sasakyan, lahat ay nakapangalan sa iisang korporasyon. At ang nag-iisang may-ari ng korporasyong iyon ay ang babaeng nasa harap nila. Imposible. Bulong ni Baste, ang muka ay namumutla na parang isang papel. Tuluyan na siyang napaluhod sa sahig. Gumapang siya palapit sa paanan ni Elena. Lenny, asawa ko. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Mahal pa rin kita. Umuwi na tayo, parang awa mo na.
pagmamakaawa niya habang pilit na inaabot ang kamay ni Elena. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Elena bago niya marahas na iwinaksi ang kamay nito. Ang asawa mo ay namatay na sa gitna ng ulan noong gabing itinaboy ninyo siya. Malamig niyang tugon. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya dahil ang kaharap mo ngayon ay si Elena Macaraig at nandito ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Tumayo si Elena at lumakad patungo sa bintana. Tinalikuran ng 2 taong na ngayon ay parang mga basang sisiw sa kanyang harapan. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang mansyon. Deklara niya, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Pagkatapos noon, ipapademolish ko na yon. At baste, humanda ka na rin sa mga kasong isasampa ko laban sa'yo. Good day! Para silang mga kaluluwang nawala sa sarili, nang lisanin ni Baste at Doña Carmen ang gusali ng Elara Trust. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na pumipiga sa kanilang mga dibdib. Ang dating kayabangan ay napalitan ng isang nakakabinging takot. Pag-uwi nila sa mansyon, hindi na ito tahanan, kundi isang paalala ng lahat ng nawala sa kanila. Ang bawat mamahaling muebles, bawat kumikinang na palamuti ay tila nangungutya sa kanilang kahibangan. Nagsimula silang mag-impake na parang mga magnanakaw na nagmamadali. Sinusubukang isalba ang anumang natitirang piraso ng kanilang dating buhay. Sa gitna ng kaguluhan, doon lumabas ang tunay na kulay ni Clarice. Nang malaman niyang wala nang natirang yaman si Baste, ang kanyang pagiging maamo at malambing ay biglang naglaho na parang bula. Ano? Wala na tayong pera? Iyong ipinangako mong bahay at kotse, nasaan na? Pasigaw niyang tanong kay Baste. Manahimik ka, Clarice. Tumulong ka na lang mag-impake. Ganting sigaw ni Baste, na ngayon ay halos mabaliw na sa stress. Ngunit sa halip na tumulong, nakita ni Doña Carmen si Clarice na pasimpleng isinisilid sa kanyang bag ang isang kahon ng alahas, ang huling natitirang yaman ng matanda. Magnanakaw? Ahas ka! Sigaw ni Doña Carmen at sinugod si Clarice. Nagsabunutan ang dalawa na parang mga baliw. Nag-aagawan sa mga kumikinang nahiyas sa gitna ng nagkalat na mga damit at gamit. Sa kanilang paghahabulan, naitulak ni Clarice ng malakas si Doña Carmen. Bumagsak ang matanda sa sahig, sa parehong pwesto kung saan niya itinulak si Lenny ilang gabi na ang nakalipas. Isang perpektong pag-uulit ng karma. Habang nagaganap ang pangyayaring iyon, 2 pulis ang pumasok sa mansyon. Dala nila ang isang warrant of arrest para kay Bastian Navarro. Ang mga kaso, estafa at large-scale fraud, base sa mga anomalya sa kumpanyang matagal nang alam ni Elena, ngunit hinayaan lamang niyang mangyari. Naghihintay ng tamang panahon para gamitin laban sa kanya. Walang nagawa si Baste kundi ang magpumiglas habang pinupusasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi habang kinakaladkad siya palabas ng bahay na minsan niyang ipinagmalaki. Sa kabilang dako ng syudad, malayo sa ingay at gulo, ang hangin ay payapa. Dinala ni Elena ang kanyang anak na si Maya sa isang malawak at luntiang parke. Ang sikat ng araw ay banayad na dumadampi sa kanilang mga balat. At ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak at bagong tabas na damo. Bumili siya ng 2 sorbetes, isang bagay na simple, ngunit kailanman ay hindi niya nagawa para sa anak dahil sa sobrang pagtitipid. Pinanood niya si Maya na tumawa habang tinatakbuhan ang mga kalapati. Ang bawat halakhak nito ay musika sa kanyang pandinig. Ang kaligayahan pala ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa kinang ng mga diamante. Ito ay nasa simpleng sandali ng kapayapaan sa tabi ng taong pinakamamahal mo. Habang nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno, biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang berdeng button. Isang humihikbing boses ang narinig niya mula sa kabilang linya.
Boses ni Baste. Lenny, tulungan mo ako. Nakakulong ako. Maawa ka sa akin. Patawarin mo na ako. Para sa anak natin. Natahimik si Elena. Hawak niya ang telepono. Nakikinig sa bawat salita ng pagmamakaawa ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Tiningnan niya si Maya na masayang naglalaro sa di kalayuan, walang kamalay-malay, sa bigat ng mundong dinadala ng kanyang ina. Ang nakaraan at ang hinaharap ay tila nagbabanggaan sa isang saglit na yon. Ang desisyong gagawin niya, ang tuluyang magpapalaya sa kanya. Pinuntahan ni Elena si Baste sa kulungan kinabukasan. Ang marangya niyang kasuotan ay tila hindi bagay sa madilim, masikip at amoy pawis na visiting area. Sa pagitan nilang dalawa ay isang makapal na salamin at isang rehas na bakal, isang perpektong simbolo ng mundong tuluyan nang naghiwalay sa kanila. Ang Baste na kaharap niya ngayon ay malayo na sa aroganteng lalaki na kanyang nakilala. Ang buhok nito ay magulo. Mayroon ng tumutubong balbas at ang mga mata ay lubog sa kakulangan ng tulog at puno ng desperasyon. Lenny, salamat at dumating ka. Panimula ni Baste, ang boses ay paos. Alam kong galit ka at may karapatan ka, pero parang awa mo na. Ilabas mo ako dito. Para na lang sa pinagsamahan natin, para kay Maya. Hindi nagsalita si Elena. Pinagmasdan lamang niya ang lalaki sa likod ng salamin. Hinanap niya sa kanyang puso ang kahit katiting na galit, ngunit wala na siyang makita. Ang naroon na lamang ay isang malawak na kaparangan ng kawalan. Wala ng sakit, wala ng pagmamahal. Ang pinagsamahan natin, Baste, ay matagal nang natapos. Mahinahong sagot ni Elena. Tinapos mo noong gabing mas pinili mo ang karangyaan kaysa sa pamilya mo. Tinapos mo noong hinayaan mong tapak-tapakan ng ina mo ang pagkatao ko. At lalo mo itong tinapos nung itinapon mo kami ng anak mo sa gitna ng bagyo na parang mga basahan. Pero nagkamali lang ako, Lenny. Pagsisisi. Iyon ang nararamdaman ko ngayon. Handa akong gawin ang lahat. Lumuhod sa harap mo. Maging alipin mo habang buhay. Patawarin mo lang ako. Pagmamakaawa ni Baste, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinapatawad na kita, Baste, sabi ni Elena, at sa pagsambit niya ng mga salitang yon, naramdaman niya ang isang mabigat na kadena na tuluyang nalagot mula sa kanyang puso. Pinapatawad kita, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan ng loob ko, para makalaya na ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Baste. Kung ganoon, tutulungan mo na ako? Umiling si Elena. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, Baste. At lalong hindi ito nangangahulugang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon para saktan ulit ako. Kailangan mong pagbayaran ang mga kasalanan mo, hindi lang sa akin, kundi sa batas. Ito ang leksyon mo. Tumayo na si Elena. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at kapayapaan. Paalam, Baste. Tinalikuran niya ito, hindi na lumingon pa. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga desperadong sigaw ni Baste. Ang pagpukpok nito sa salamin, ngunit hindi na nito kayang abutin ang kanyang mundo. Habang naglalakad siya palabas ng kulungan, papalayo sa madilim na pasilyo at papalapit sa liwanag ng araw, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa tuktok ng Elara Trust Building, isang bagong proyekto ang kanyang inasikaso. Sa harap ng kanyang mga pinagkakatiwalaang board members, inilatag niya ang plano para sa The Maya Foundation, isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga single mothers na magsimula ng sarili nilang negosyo, magkaroon ng sariling boses, at itayo ang kanilang mga sarili mula sa pagkakadapa. Sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin sa ibaba, tumayo si Elena sa kanyang balkonahe. Niyakap niya mula sa likuran ang kanyang anak na si Maya na abala sa pagtingin sa mga ilaw. Mama,
Ang ganda po, bulong ng bata. Oo, anak, napakaganda, sagot ni Elena habang hinahagka ng ulo ng anak. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na imperyo. Hindi ito gawa sa bakal at semento, kundi sa purong pagmamahal, katatagan, at pag-asang muling bumangon. Ang kanyang tagumpay ay hindi na nakatali sa isang lalaki. Ang kanyang kaligayahan ay buo at sa kanya lamang. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, huminga siya ng malalim at ang hangin na kanyang nilanghap ay hangin ng isang babaeng tunay na malaya. Lumipas ang 1 taon. Ang dating malakas na bagyo sa buhay ni Elena ay napalitan na ng isang payapang umaga sa isang bahay na nakaharap sa dagat. Ang marahas na tunog ng kulog at kidlat ay isa na lamang malayong alaala na ngayon ay nahalinhan ng marahang himig ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Dito, sa kanilang bagong mundo, walang mga matang mapanghusga, walang mga salitang masasakit. Tanging ang amoy lamang ng inihaw na isda at sinangag at ang matamis na halakhak ni Maya na ngayon ay 6 na taong gulang na, malusog at walang bahid ng anumang takot sa kanyang mga mata. Mama, look! I made a sand castle for you. Masayang sigaw ng bata mula sa dalampasigan. Iwinawagayway ang kanyang maliit na pulang balde. Ngumiti si Elena, isang nangiting totoo at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. It's beautiful, anak. Kasing ganda mo. Ang kapayapaang ito, ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ito ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ang imperyong itinayo niya hindi mula sa galit, kundi mula sa pagmamahal at pagpapatawad sa sarili. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanilang beranda, dumating si Attorney Mendoza para sa isang buwan ng ulat. Kamusta na po sila, Madam Chairman? Magalang na tanong ng abogado. Tawagin mo na lang akong Elena, attorney. Matagal na tayong hindi nasa boardroom. Nakangiting sagot niya. Ano na ang balita? Ang kaso po ni Mr. Navarro ay tapos na. Hinatulan siya ng 20 taong pagkakakulong. Wala nang apela. Ulat ni Attorney Mendoza. Nang huli ko po siyang nakausap, ang tanging hiling niya ay isang litrato ni Maya. Ngunit hindi ko po ipinagkaloob nang walang pahintulot ninyo. Umiling si Elena. Tama ang ginawa mo. Ang anak ko ay hindi isang tropeo na pwedeng tignan para maibsan ang pagsisisi. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga multo ng mag-isa. At si Doña Carmen? Tanong ni Elena. Nagbuntong hininga ang abogado. Nakita ko po siya nung 1 linggo. Nagwawali sa isang pampublikong palengke, payat na payat. Nang makita niya ako, agad siyang yumuko at nagtago sa likod ng mga basurahan. Ang dating kayabangan ay napalitan na ng matinding hiya. Si Clarice naman po ay nakahanap ng bagong bibiktimahin, ngunit nabisto agad. Ngayon ay nagtatago na lang siya dahil sa mga utang. Tumango si Elena. Wala siyang naramdamang saya sa kanilang sinapit. Wala ring awa. Tanging isang pagtanggap na lamang na ang bawat isa ay umani ng naaayon sa kanilang itinanim. Natagpuan na ng karma ang tamang direksyon nito. Nang makaalis na ang abogado, pumasok si Elena sa kanyang silid. Binuksan niya ang isang maliit na baul at kinuha ang isang lumang litrato. Ang litrato nila ni Baste noong araw ng kanilang kasal. Pareho silang bata, puno ng pangarap at nakangiti. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha sa larawan. Ang mukha ng isang babaeng minsan ay naniwala sa walang hanggan. Ngunit sa halip na sakit, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Naunawaan niyang ang babae sa litratong yun ay hindi nagkamali. Nagmahal lamang siya ng buong puso. Dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa loob ng baul at isinara ito. Hindi para itago, kundi para sabihing tapos na ang kabanatang iyon. Lumabas siya muli sa beranda kung saan papalubog na ang araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel
rosas at lila. Niyakap siya ni Maya mula sa likuran. I love you, Mama. Bulong ng bata. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang lahat. I love you more, anak. Higit pa sa lahat. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Isang pangako ng panibagong umaga. Ang paghilom ay isang mahabang paglalakbay. Ngunit sa wakas, si Elena Macaraeg ay nakauwi na.